Amy Marcos, ano ba yung mga pasabog mo? Pasok? Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taumbayan. Aray, ang sakit. Ang sakit. Oo, kasi kapatid to ng presidente. Mantakin mo, presidente nga, kapatid niya, binabanatan niya, kayo pa kaya. Free for all sa lahat ng minority senators, ang dakdak ng dakdak sa sa media, dakdak ng dakdak, interview dito, interview diyan. Itong mga minority, itong majority na bago, ganito, ganyan. Wala nang kwenta ang Senado. Puta, ganun sila ng ganun. Oh, isang isang privilege speech lang ni Amy Marcos, puta, nabaliw sila. Ang yayabang, oh. Akala mo kung sino, hindi mo akala mo ayaw na ayaw maagaw sa kanila yung kapangyarihan. Ito na nagsalita si Amy, puta, nabaliw sila. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Oy, totoo yun, ha? Totoo yun, mga bossing. For the longest time before 1987, kasi nagkaroon ng martial law, di ba? Oh, so ilang taon? 25 years, if more or less ganun. Mga 25 years na namuno si Marcos Sr. Oh, hindi niya binitawan yung pwesto. Hindi niya binitawan yung posisyon. Ginamit niya lahat ng kanyang kapangyarihan para hindi siya matanggal sa posisyon. So, yun yung legacy na iniwan niya. Oh, inubos niya pera ng taong bayan, magnanakaw yung asawa niya. Itong pamilya na to, mga salot talaga to sa lipunan. Oh, at yung pagiging salot nila, mga bossing, yung lahat ng mga ginawa nilang pang-aabuso sa konstitusyon, sa batas, sa lahat ng pang-aabuso nila, nabuo itong 1987 Constitution. Noong naupo si Cory Aquino, ayan, binalangkas yung 1987 Constitution. Hindi siya perpekto. Hindi siya perpekto. Pero nagkaroon ng mga safeguard. Isa sa mga mali ng 1987 Constitution na yan, yung party list representative. Dahil komunista utak nito ni Cory Aquino. Oo, siya ang nag-ano niyan. Isa yan sa mga batas na nagawa diyan sa 1987 Constitution na yan na ngayon na abuso. At marami pa iba, marami din namang magagandang mga batas dito, pero maraming mga batas dito na ganoon pa rin, naabuso pa rin. Pero itong 1987 Constitution, nakafocus ito sa lahat ng mga ginawang kadimonyohan ng mga Marcos nung sila ang may kapangyarihan sa Pilipinas. Para hindi na maulit. O halimbawa, yung termino ng isang presidente, isa na lang. Hindi na pwedeng madaming termino. Oh, ganun. So isa 'yan sa mga magandang batas na binalangkas at ginawa ng 1987 Constitution. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoo. Oo, ang sinasabi ko. Walang mag-cover. Pilit na pilit. Kung may mag-cover man, chachap-chapin pa. Kaya naging vlogger na sila. Naging vlogger na si Cayetano. Naging vlogger na siya. Naka-Facebook live pa yung barilan sa Senado. Kasi itong mainstream media, putangin ng mga bayad din eh. Kumukubra din yung mga animal eh. Mga negosyante yan kasi sila. Ito ang kaibahan kasi, mga bossing, ng SMNI at ng ibang mga mainstream media. Ang SMNI, kahit matagal na silang wala sa Free TV dahil kansilado yung kanilang prangkisa. Hindi pa naman kansilado, pero hindi pa naman na-forfeit yung franchise nila. Pero naka-sanction sila sa NTC. Hindi ko alam sa MTRCB kung natanggal na yung sanction sa kanila. Pero ng NTC, National Telecommunication Commission ba yun? National Telecommunication Communism, ganun ba yun? O basta yun, hindi pa. So ngayon, wala pa sila sa Free TV. Ilang taon na nakakalipas simula nung tinanggalan sila ng Free TV. Tagal na. Pero ang SMNI nandiyan pa din. Ang SMNI sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas sa buong mundo nandiyan pa rin. Bakit ang SMNI sa lahat ng mga nangyayari rito, may bagyo, sumabog ang bulkan,
nagkaroon ng ano dito, ng pangangailangan dito, tumutulong pa sila. Bakit? Kahit wala silang ano ngayon, wala silang pinagkakakitaan ngayon dahil siyempre, wala sila sa free TV. So saan lang ba kumikita? Yung mga TV network na yan. 'Di ba sa mga patalastas? Oh, ngayon dahil wala sila sa free TV, wala sa kanilang mga bumibili ng advertisement. So wala silang kita. Oh, pero dahil nga ang SMNI, serbisyo publiko, ang SMNI ay hindi yan after sa money. Hindi mo yan mabibili. Kahit na ang tagal na nila wala sa free TV, buhay pa ang SMNI at palakas pa ng palakas. Nagets nyo? Nagets nyo? Samantalang ang ABS-CBN tinan nyo, ang ABS-CBN, ang yaman-yaman ng mga Lopez. Ang dami nilang negosyo, pati Meralco yata, wala na pala sa kanila. Pero ang dami nilang negosyo. Pero tingnan mo, bakit nagsara ang ABS-CBN? Bakit nagsara ang ABS-CBN? Bakit ang daming mga nawalan ng trabaho sa ABS-CBN nung tinanggal yung prangkisa nila? Kasi negosyante sila. Negosyante sila. Importante sa kanila yung pera na kikitain nila dito sa mga hinayupak na mga magbabayad sa kanila. Kay advertisement man yan, kay propaganda man yan, kung sino man mga businessman na magbabayad sa kanila, importante sa kanila yung. Kaya nung nawala sila sa free TV, ayun na. Nung nawala yung mga endorsements nila, ayun na. Bumagsak sila. Kasi nga, they're after money. Sa pera sila nakadepende. Malakas ang kanilang istasyon pag maraming perang pumapasok sa kanila. Lahat ng mga network ganyan. Business yan. Money making yung kanilang yung tema ng kanilang media outlet. Itong SMNI hindi, wala silang pakialam. Tanggalan mo kami ng prangkisa, wala kaming pakialam kahit internet lang kami, YouTube, Facebook, TikTok, kung saan man, kahit na yan lang kami, hindi kami hihinto. Yan ang disiplina ni pastor sa kanila culture of discipline. Hindi kami hihinto dahil hindi kami nagtayo ng network para kumita ng pera. Oo. Kaya ang SMNI kahit sino interviewin. Kahit sino, kung ano yung sinabi mo, kay antay ka, kay pro ka, kay magkakaiba kayo ng politika, kung ano yung sinabi mo, yun yung ilalabas nila. Hindi na nila chachap-chapin yan. Hindi katulad nito mga media na to, nai-edit nila yan para magmukhang para pumasok siguro doon sa timbangan nung mga nagbabayad sa kanila, gawing masama yung mabuti, ganun. Yan ang kaibahan ng SMNI sa ibang mga media network. Yung ibang media network, they're all after money. Ang SMNI, truth that matters. Tama, Amy Marcos na nagsabi, wala naman ko-cover. Nagbablog na lang ako, wala nagko-cover. Paano? Sinong kino-cover? Si Sendanya, si Tinyo, si Dilima, si Jokno. Puro yung mga yun. Bakit? Diba? Ang nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga corrupt na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong 12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong 30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Agad itong ikinatuwa ng tropang NUP na nagsabing mahalaga ang kooperasyon ng Senado upang maisulong ang mga reforma sa saligang batas. Gayunpaman, noong ika-31 ng Enero 2026, sumagot ang Malacanang, hindi raw prioridad ang charter change o CHACHA dahil nakatutok umano ang Pangulo sa mga isyong pang-ekonomiya. Isang pahayag na inilabas matapos magpahayag ng suporta si SP Soto noon sa pag-amyenda ng konstitusyon. Sa gitna ng debateng ito, naghain noong ika-7 ng Pebrero 2026 yung dating ARTA, Rabindranath Kilala, ng isang radikal na panukala, buwagin ang Senado, pati na rin ang Kongreso at lahat ng lokal na sanggunian, paltan ng isang National Legislative Assembly, maari umano makatipid ng hanggang 1 trilyong taon-taon. Noong nakaraang buwan,
Formal din hinikayat ni Congressman Puno at ng NUP ang liderato ng Ayun yung Constituent Assembly. Gusto nila na buwagin ang Senado at ang Kongreso tapos isa na lang. So isa na lang. Kung isang bahay na lang yan, presidente, kung tarantado yung mga nandirito, tarantado rin yung presidente, tapos na laban. Kaya na, gigisa tayo sa sarili nating mantika. Kamara na simula ng pakikipag-usap sa Senado hinggil sa charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Ginamit pa nila ang pagiging bukas ni SP Soto sa constitutional amendments bilang oportunidad para sa koordinasyon ng dalawang kapulungan. Sa huli, noong 14 ng Mayo 2026, mariing itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinusubukan ng palasyo pahinain ang Senado. Binigyan diin ng palasyo na hindi pinag-uusapan ng tsatsa at inulit ang pananaw ng Pangulo na hindi ang pag-amyenda ng saligang batas ang sagot sa kasalukuyang problema ng bansa. Ngunit hindi ito ang nangyayari sa labas ng palasyo. Ang NOEL at term extension ay buhay na buhay sa mga patay na patay sa kapangyarihan. Pagkat sa kasalukuyang ika-20, ika-20 Kongreso, maraming panukalang naglalayong baguhin ang konstitusyon. Mula sa House Bill 368 ni Congressman Abante na nagsusulong ng CONCON hanggang sa resolution of both houses number 1 ni Congressman Garbin. Sinundan pa ng resolution of both houses number 2 naglalaman ng mungkahing ibaba sa 35 anyos ang minimum age requirement ng presidente. Yun. Itataas daw o ibaba. Itataas para hindi mag-qualify si Inday or ibaba para may panlaban kay Inday. Si Vico Soto. Oy Vico, tuli ka na ba? Tuli ka na ba? Baka hindi ka pa tuli ha. Gusto mo na kagad lumaban ha. At ang Vice Presidente, 30 ang edad. Bukod dito, Congressman Richard Gomez naghain ng resolution number 3 upang amyendahan din ang Constitution. Meron pang resolution number 4, nagmumungkahi gawing 3 taon na lamang, 3 magkakasunod na termino ang panunungkulan ng mga senador. Nariyan ang House Resolution 460 ni na Congressman Oreta, Congressman Remulla, Congressman Daza at iba pa. O kita mo, ang ganda ng report ni ni Amy. Alam mo, kahit satanas yung pamilya nito, palagay ko, yung sinasabi nilang hindi anak ni Bongbong to, hindi anak ni Marcos Sr., sabi nila, di ba? Anak daw to ni ganito, ni ganyan. Hindi daw sila magkapatid ni Bongbong. Gago, isa lang nanay nila eh. So kung hindi man si Marcos Sr. ang tatay nito, isa nanay nila, si Imelda. So magkapatid ba rin sila, mga bobo? So ngayon, siguro naniniwala na ako eh. Naniniwala na yata ako na ito si Amy, anak sa labas. Kasi nga, medyo matino pa yung utak eh. Si Bongbong kasi, anak siya ng buo eh. 2 satanas ang magulang niya. Si Amy, 1 satanas lang, yung nanay lang niya. Kaya medyo nag-iisip pa. Si Bongbong, kita mo wala nang isip. Tostadong-tostado na. Siyempre, tatay niya, si Bongbong, si Ferdinand Marcos Sr. na kawatan. Nanay niya, kawatan din. At saka luka-luka din, saka loko-loko din tatay niya. Kaya yun ang resulta. Ito si Amy, medyo 50-50 lang. 50-50 lang. Kung totoo, sinasabi nila hindi daw anak to ni Marcos Sr. ha. Kung totoo. Pero palagay ko hindi naman. Pero maayos yung kanyang pagdi-deliver dito. At galit tayo dyan kay Amy. Pag tama, palapakan. Pag mali, banatan eh. Ang ganda naman expose niya dito. Simula nung expose niya sa kapatid niya, yung pagiging addict ng kapatid niya. Tapos ito, kompleto yung kanyang presentation with House Bill number ganito. Sigisigan niya, si Abante, si Richard Gomez. Si Richard Gomez, putang ina, mag-artista ka na lang ulit. Akala namin may magagawa ka mabuti, walang hiya ka. Puros katarantaduhan din pala yung pinagagagawa mo dyan. At kung sino-sino pa, kompleto siya eh. Nabibigyan linaw daw ang kahulugan ng forthwith sa impeachment. At mula noong Abril, habang hinihikayat ng mga congressman na bumoto sa impeachment, malakas ang ugong ng NOEL sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kung may election man sa 2028, sa lokal na lang. Kaya, Visayas o Mindanao ka man, suportado ng iglesia o hindi, walang problema dahil walang eleksyon.
Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa Chacha o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Noon pa man, hindi ako naging hadlang sa pagbabago. Diba, sinabi ko na sa inyo yan eh. Hindi talaga nila kayang manalo sa isang Duterte. Kasi kahit na bali-baliktarin mo, balu-baluktutin mo ang mundo, kasi tingnan mo ha, si Marcos Sr., how many years? Hindi na bago ang isip ng mga tao, natarantado talaga yan. Oo. Ngayon, sa 25 years ba naman na namuno yan, napakamahirap burahin sa isip ng tao kung gaano kademonyo yung matandang yan. Nagkaroon tayo ng bagong presidente, si Pangulong Duterte. Hindi rin natin kayang i-deny na napakaganda talaga, napakataas ng moral ng mga Pilipino ng panahon ni Pangulong Duterte. So itong paninira kay Pangulong Duterte for the past 6 years na nagsilbi siya, hanggang ngayon, yung unang 3 taon, 4 na taon ng bagong administrasyon na sinisiraan siya katulad ni Claire Castro na wala man naniniwala. Oo, hada sinisira mo si Pangulong Duterte, mas lalong minamahal siya ng tao kasi personal na naranasan ng mga Pilipino yung ganda ng pamumuno ni Duterte. Kasi tinan mo, kay Marcos Sr., halimbawa ako, nung panahon na yon, 1987, 1 year old pa lang ako noon. So, naririnig ko lang, pero hindi ko na-experience. Hindi mo pwedeng sirain si Pangulong Duterte sa mga naka-experience nung magandang Pilipinas na nangyari. So, hindi enough. Para mabura mo yung magagandang nagawa ni Duterte, hindi yun enough na mapatapon mo siya doon, hindi yun enough na bayaran mo yung media, magbayad ka ng sandamukal na mga troll farm, troll army at mga vloggers para mag-negative propaganda sa mga Duterte. Walang maniniwala sa inyo. 32 million yung bumoto kay Inday Sara, pinakamaraming boto na nakuha ng isang politiko sa Pilipinas dahil yun sa galing ng kanyang tatay. Si Bongbong, hindi nga nakakuha ng ilang milyon yan nung vice president yan Kalaban niya si Leni Robredo, tinalo nga ni Leni Robredo yan. Si Leni Robredo, kabago-bagong politiko, no, namatayan lang ng asawa, tinalo siya. So yung boto ni Bongbong na 31 million, galing pa rin yun sa mga Duterte. Buti sana kung nanalo si Bongbong na landslide ng vice president nung kalaban niya si Leni Robredo. Nag-iiyak nga yan, 6 na taon demanda yan sa Presidential Electoral Tribunal. Hindi nga siya nanalo. O talagang tinalo siya ni Leni Robredo. Paano mo sasabihin na makakakaroon ng 31 million. Karoon ng 31 million na boto yan dahil sa 32 million ni Inday Sara, mga tanga. So hindi mo kayang burahin kasi buhay pa man yung mga tao na naka-experience nung ginhawa nung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Siguro, kung tutuloy-tuloy nyo yung paninira sa mga Duterte, 50 years from now, baka pwedeng mabago nyo na yung isip ng tao. Kasi baka patay na lahat nung nakaranas ng magagandang bagay kay Pangulong Duterte. Ngayon, buhay na buhay pa kami lahat. Lahat ng mga adik patay na Buhay na buhay kami. Kami ang mga buhay na patotoo na napakaganda ng panahon ni Pangulong Duterte noon. So, hindi enough na sirain nyo siya ng 9 na taon. Simula nung nanungkulan siya 2016 hanggang ngayon 2026. Hindi sapat yung 10 taon para masira nyo si Pangulong Duterte. Kasi buhay kami. Kami mismo yung nagtitestify. Kami mismo, di ba? Pagka yung mga mga kabataan ngayon, di ba? No to martial law, no to martial law. Putang ina mo, patay ka pa noon, hindi ka pa buhay. Yung nanay mo noon, sanggol pa din. Yung no to martial law, wala kang alam. Di ba ginaganon natin sila? Lalo na yung mga matatanda. Hoy, ba't galit ka? Yung mga matatandang loyalist. Galit ka sa Marcos. Wala kang pakialam, bata ka pa. Hindi ka pa buhay noon, kahit yung nanay mo. Naglalaro pa lang yung nanay mo ng tawag dyan, ng Jolene. Tsaka ng Jackstone. Walang alam yung nanay mo, lalong-lalong wala kang alam. Kung lahat ng mga impormasyon mo, nakuha mo lang sa sinasabi ng teacher mo, huwag ka maniwala ron. Kahit yung teacher mo, patay pa nun, di pa buhay yun. Di ba? Ganun yung mga matatanda nun kasi naranasan nila kung pro Marcos sila, naranasan nila yun. Naging maganda buhay nila kay Marcos. Kaya pinagtatanggol nila, nangamatay na sila lahat. Ngayon tayo, buhay na buhay pa man tayo. Tayo mga Duterte supporter at mga talagang nakaramdam ng magagandang nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. Buhay na buhay pa tayo. So kapag meron tayong kaibigan na nagsasabi na, si Duterte ganito, ganyan, putang ina mo, tumigil ka, adik ka. Kaya galit ka kay Duterte kasi adik ka, wala kang silbi sa buhay. Putang ina ka, wala kang trabaho Nakikialam ka sa politika. Di ba? Nakikipag-away tayo kasi naranasan natin yun 6 na taon, genuine na pamumuno ng isang matinong leader So wala talaga silang pwedeng ipangtapat kay Sara Duterte
At sa mga susunod pang mga angkan ng mga Duterte dahil may resibo sila, maayos man ang Davao. So paano nila sisirain yung ayos? 'Di ba? Wala namang mga adik sa Duterte. 'Di ba? Puros chismis lang naman. Kaysa ganito, kaysa ganyan. Si Inday Sara may shotang iba. Si Inday Sara, tomboy. Ganun-ganun lang. Walang hiya ka, hindi nyo kayang tanong ni si Inday Sara sa kanyan. Ito si Inday, simple lang, petik, sumasagot, hindi. Di ba habang nagkakagulo kayo, si Inday, tahimik lang. Paano kung naging active na si Inday? Paano kung campaign period na at kumilos sa si Inday? Ano mangyari? Nga. Kaya sabi nila dahil hindi natin kayang talunin, kahit anong propaganda natin, naubos na lahat nung ninakaw natin, kakabayad sa mga tao para sirahin sila, hindi pa rin naniniwala tao. Kaya wag na tayo mag-eleksyon. Putsang ina niya, gawin natin ang lahat. Ganyan ka satanas yung mga congressman. Pipiliin nila yung sarili nila kasi may extend yung kanilang mga termino eh. Gagawin nila lahat para hindi sila mabalikan. Takot na takot kasi sila eh. Pag umupo talaga si Inday Sara sigurado. Tayo na si Abante baka magtago sa impyerno yan. Para lamang sa ekonomiya at ikagiginhawa ng buhay ng Pilipino. Pero magagaling ang mga buwaya. Tahimik na gumagapang upang malamon pati ang konstitusyon. Kung nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa akin, kung sasabihin kasinungalingan ang sinabi ko ngayon at ang pinalabas, hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028 mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging masaya akong mapatunayan na mali ako. Dahil ibig sabihin nun, mananalo ang tama. In the interest of time and that this chamber may proceed with its scheduled legislative business, I will not entertain any interpellations at this juncture and would rather allow the facts in the video as well as confronting this nation to resonate fully with this chamber and the Filipino people. I urge this body to look deeply into what we have witnessed today, act with vigilance, courage, and fidelity to the Constitution we swore to defend. Maraming salamat po. Ano ba yung pinakita niyang video? Mga boss, napakaganda nitong ginawa ni Amy Marcos. Pero ano ba yung video na pinakita niya? Ito, panoorin natin. Yung video na ipinakita niya, mauulol talaga sila dito eh. Pasok. Ng liderato sa Senado. May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusob? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garapalan, obvious na obvious, hindi isang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Tulad yan kay Marcoleta. Sabi ko, puta ka ng tatanga ng mga ito. Si Marcoleta, abogado yung magaling man yan. Dinismiss nga ng Comelec yung reklamo na yan eh. Tapos tinuloy pa rin ng Ombudsman. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha itong mga to. Obvious na obvious naman. Lahat ng nasa minority may kaso. Diyos mio. Pero imagine niyo. Ilan sa minority? Kahit sabihin natin maubos yung majority. Maubos yung majority dahil dito sa kaso eh. Ilan lang ang minority? Lalabing isa. Hindi pa rin nila kayang hindi pa rin nila kayang makabuo ng 16. Kung di nila kayang makabuo ng 16, hindi rin pwedeng makonvict si Inday Sara. So wala nga. Kaya the likelihood na etong gulo sa Senado dahil sa ayaw nila magkaroon ng bagong liderato diyan sa Senado para mai-push nila yung charter change. Yun talaga ang plano nila. So tama ako, mas naniniwala ako dito sa sinasabi ni Amy Marcos kasi walang reason para magalit sila sa palitan ng liderato. Kasi wala naman talagang numero na mai-impeach si Inday Sara diyan. Walang numero eh. Kasi even if you're in the minority or in the majority, kung ang majority senators, kung halimbawa man ang panahon nila Tito Soto, ilan lang ba yung majority senators no? Hindi naman nila kayang bumuo ng 16. So wala pa rin pag-asa. Kaya nga sabi nila, nung ipinupush na nila yung chacha na yan, biglang nagpalit ng liderato. Yung liderato ngayon, ibablock niya yan. At i-expose niya lahat ng mga tao na nagsusulong nito. Doon sila takot na takot mga bossing. Ang dami nilang kinatatakutan eh. Kinakatakutan nila sino nagsusulong ng charter change. Lalabas yung mga pangalan. Pangalawa, kinakatakutan nila
lalabas yung mga pangalan nila dahil may bago ng mga Blue Ribbon Committee team eh. May bago ng grupo ng pupuno ng Blue Ribbon Committee. Oh, yun, lalabas na yung mga pinoprotektahan nila. Tapos, pangatlo, kinakatakutan nila, pucha, si Inday Sara. Kapag naging presidente si Inday Sara, tapos, mag-revolutionary government, patay sila. Patay sila talaga. Oo, maniwala kayo. Kaya, malamang sa malamang itong sinasabi talaga ni Amy Marcos. May katotohanan eh. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kahinan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang panilan, alas 7. O isipin mo, ganung katarantado ito si Lacson. Naglabas sila ng picture, sila yata ni Erwin Tulfo yan eh. Naglabas yata sila yun, yung picture na yan na paano mo kakamustahin yung nagmasaya, nagsiselfie pa. Alas 4 pala ng hapon yun, alas 8 ng gabi naganap yung barilan. Kundi mo sila katarantado, di ba? Tapos itong mga putangin ng mga media na to, alam naman nila yun. Nandiyan sila mismo nung nangyari yung putukan. Ikaw mismo sa sarili mo, maghapon ka nandiyan, alam mo kung staged yan o hindi. Pero hindi nila sinasabi na staged. Pero itong mga taga-SMNI, pag tinanong mo, hindi staged yun. Nagkagulo talaga. Biglaan talaga yun. Nakabantay kami ron. Pero itong ibang mainstream media, putsang ina. Ini-interview si Lacson. Staged yan. Magulo na ang Senado, liderato ng Senado, nakakatawa na ang Senado, paulit-ulit, puros minority. Panay ang salita ng ganyan. Ngayon, gumawa si Amy Marcos ng ganitong video, kinumpile, tapos nilagyan ng komentaryo, putsang ina, nasaktan sila. Bakit? Kasi totoo. Truth hurts. Hindi ka masasaktan kung hindi totoo to. Pero nasaktan sila, si Mig Subiri, nagwawala. Oh. Bakit ka magwawala? Wala ka naman dito. Hindi ka naman pinangalanan dito. Bakit nagwawala ka? O hindi ba? May masama kayong balak, mga uunggoy kayo. Mamalaki nilang may nangangamusta na si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nagsireply. Last convo. 9:55 nag-update sa kanila. Si Camille Villar, okay lang kami, putangin na ninyo, hindi kayo nagme-message. Ang huling ayan kumakain sila at our lounge, 3:32 hapon. Ayan sabi nga 3:32 yung huli dun sa GC nila. Si Camille Villar ang unang nag-message. Hi colleagues, we're okay here now. Unang sumagot si Gatchalian, 9:55. So totoo ba yung sinasabi ni Pia Cayetano na wala man lang nangumusta sa amin? Wala talaga nangumusta, sarcastically. Sinabi pa ni Camille Villar na, hi, in case you're concerned, we're okay na. Si Sherwin Gatchalian, ay shit. Sumagot siya kagad. Sherwin Gatchalian, naunahan ka ni Camille Villar eh. So ibig sabihin, nakamonitor sila Sherwin Gatchalian. Pero hindi nila kinakamusta yung mga kasama nila. Noong nag-message si Camille Villar, boom, saka sumagot si Gatchalian. Kitang-kita huling message sa GC nila, mag-aalas 4 ng hapon. Nagkaputukan ng alas 8. 9:55, wala, 2 oras na. Wala pa nangangamusta. Kumusta kayo? Okay ba kayo? Anak ng tinapay kayo? Sabay-sabay kayo naglayasan ng mga minority. Kayo lang ang nawala dyan. Tapos, hindi man lang kayo nangamusta. Uy, shit, pag alis namin may nagkaputukan. Uy, ano nangyari? Nagkakaputukan daw dyan. Stay safe, di ba? Sana mga 8:05, 8:10. Nag-message na kayo. Hindi eh. Yung mga biktima na una pang mag-update sa inyo bago kayo nagsipag-replyan. Ina ninyo. Tas anong pinapalabas ng mainstream media? TV5. Anong pinalabas ng TV5? Naman pala nangamusta naman pala. Hindi totoo yung sinasabi na hindi nangamusta. Anong tawag mo dyan? 3:32 yung huling message, hapon. Tapos wala nang ni isa na taga-senado ang nag-message sa GC na yan. Tapos 9:55, kung hindi pa nag-update si Camille Villar, hindi pa kayo magsisipag-replyan. Parang si Camille Villar pa nangumusta sa inyo eh. Oy, kumusta kayo? Kasi kami binaril dito. Kayo, kumusta? Nakauwi ba kayo sa mga bahay nyo, mga buwaka ng ina ninyo? Masarap bang mga kain nyo, mga putang ina ninyo? Na nakatanggap kayo ng balita na baka mangyari ito, tas nagsipaglayasan kayo? Diba? Ngayon, anong depensa ni Ping Lacson dito? Matagal na akong umalis dyan sa GC na yan. Paano ko sila kakamustahin? Tapos biglang kumambyo siya. Paano mo naman kakamustahin yung mga masasayang nagkakainan? Nagkakainan sila alas 3:30 ng hapon. Tapos pinalalabas nyo na pagkatapos ng putukan, nagsiselfie pa sila. Gago mga putang ina, di ba? Yan, dyan tayo pinaiikot ng mga animal na yan.
Villar ang unang nag-update, saka sila nagsireply. Last convo, 4 p.m. Next time, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Shram Cayetana, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan, kabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na ipukunik. As I told you, net 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya... So, wala si Bato, 12 sila. O kung 12 sila, ayaw nila ma-impeach si VP Sara, 9 lang ang kailangan mo eh. 9. No votes lang. Wala na. Hindi na siya pwede ma-impeach. Kasi kailangan mo nga 16 na yes eh. So, hindi nagkaroon ng palitan sa Senado dahil dito sa dahil dito sa impeachment, because patay na yung impeachment na yan even before it started. Pinatay na nga niya ng Senate yan last year eh. Di ba? Pinatay na yan ng Senate last year at pumunta yan ulit sa kanila, pwede nilang patayin ulit yan. Yan ang kagandahan ng check and balance ng Congress and Senate. Kasi ang Senate is the last bastion of democracy. Parang Supreme Court yan. Kahit na anong mangyari rito, pagdating sa Supreme Court sila ang court of last resort dito sa Pilipinas. Ganon din ang Senado pagdating sa impeachment. Oh, ngayon, 12 sila. Mawala si Bato, 12 sila. Siyam lang ang kailangan. So lagpas pa sila ng 3. Wala na. Oh, so ngayon, bakit sila nagagalit na nagkaroon ng shake-up, na nagpalit ng liderato? Dahil dyan sa no election. Kasi alam nila hindi sila mananalo kay Inday Sara. Kaya wag na lang magkaroon ng eleksyon para wala tayong problema. Diba? Pagmumulan ng 6 votes, wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung pinag-uusapan lang natin ng impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para madismiss. Yes, 12 kami. 9 to dismiss. 9. 12 sila. Do the math. 16 to convict. Ilan sila? Oo silang. Do the math. Kaya yung mga congressman ngayon, puta, ang lulungkot. Si Terry doon, tayo na, dry na ng skin. It's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. What is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present. So yun talagang gusto nitong mga makakaliwa na itong mga komunista utak. Mawala ang mga Duterte dahil malulugi ang mga negosyo nila. Tingnan mo si Risa Ontiveros. Tingnan mo yung balat niya niyan, putangin na. Tuyot na tuyot. Tingnan mo nga yung press na press. Sana all. Danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution. Atay. Dininay nila yan nung una. Nung unang sinabi yan ni Amy Marcos, dininay nila yan lahat. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Putang ina, lumabas si Lito Banayo. Si Lito Banayo, sabi niya, hindi ko alam kung nung nandoon ako, kung bakit ako nandoon. Hindi, ewan ko kung bakit nagsasalita sila while I'm there. Hindi naman nila ako sinabihan, alam naman nila na media ako. Hindi naman nila ako sinabihan na confidential ito wala makakalabas ito So I assumed, lahat ng sinasabi nila doon is, pwedeng ikwento. Ayun na nga, ikinwento na nga ni Lito Banayo. Putang ina niyan. Nung una, deny sila ng deny. Nung kinwento na ni Lito Banayo, taragis yan. Nataranta na sila. Ang inabistado tayo, tinan ninyo. Galing talaga ng Panginoon, Iba talaga pag kumilos ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, wala pang rally-rally yan, walang people power yan, pero sila mismo ang naglalaglag sa mga sarili nila dahil mga ganid sila Habang nakaupo si Bongbong Marcos, kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza.
CONAS ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Yes, something big brewing inside the government to place of a possible no-election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Totoo ba? Naniniwala ba? Ako naniniwala man ako magaling si Vico. Naniniwala man ako magaling si Vico. Pero nung nakuha ni Vico Soto ang Pasig, maunlad na Pasig. Sa bagay, nung nakuha rin naman ni Inday Sara ang Davao, maunlad na rin naman ang Davao. Oo, pero mas naging maunlad pa nung panahon ni Inday Sara. Ang Pasig ba na mas naging maunlad nung panahon ni ni Vico? Kayo mga taga-Pasig ang makakapagsabi. Maaaring gusto naman ng mga taga-Pasig si Vico. Oo, pero matatapos na kasi yung termino niya ngayon. Oo, at kung tatakbo ito si Vico na senador siguro sa 2028, baka may pag-asa. Ewan ko lang kung tatangkilikin siya ng taga-Visayas at Mindanao. Tandaan nyo tandaan nyo. Si Isko Moreno, si Isko Moreno, artista, sikat, guwapo, malakas ang karisma, masa, pinagandang Maynila sa loob ng 3 taon, ang daming resibo. Ano nangyari? Natalo. Natalo ni Bongbong Marcos na tinalo ni Leni Robredo. Natalo. Ito pa kaya si Vico. Mangangampan niya si Vico sa sa Visayas at Mindanao, sasabihin niya, "Mayor ako ng Pasig." Sasabihin ng mga taga Visayas Mindanao, "Paki namin. Napaganda kong Pasig." Ano naman? Anak ako ni Vic Soto. Hindi ba? So, ewan natin. Kung kaya niya ba talagang manalo kay Inday Sara, patakbuhin natin ang senador. Pag nag-number 1 na senador yan, baka pwede. Meron kayo dadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Ito galing ng bata na yun Magagaling Ibigay na natin sa mga kabataan ng pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa ilagay natin. Magagaling pala yung mga kabataan. Ba't tumakbo ka pa? Tito Soto. Ngayon, sinopla siya dito. Sabi sa kanya dito, di pasok yung pamangkin mo. Kaya mo binababa yung termino para pumasok yung pamangkin mo. Sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Hindi ko na. Diba? Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. The fact na naisip mo na mag-iisip sila ng ganun, sana hindi mo na tinuloy yung panukala mo. Kasi tatanungin ka nila, sa tingin mo, sir, sa mga 35-year older na mga bagets, sino ang pwedeng tumakbo presidente? Diba? Una mong sasabihin yung pamangkin mo. Wala kang ibang kilalang 35-year-older na magaling bukod kay Mayor Baste. Tsaka kay... Baka pag tumakbo si Mayor Baste, baka mga mote, kumain ng usok yan si Vico Soto mo Papugian silang dalawa, hindi mananalo yung Vico Soto mo. Tabing yung mukha niyan tapos, sinong gunggong maniniwala sa'yo na hindi mo ginagawa yan para sa pamangkin mo? Naisip si Vico Hindi mo naisip si Vico, pero naisip mo na itatanong sa'yo yun. Sinungaling ka kasi, alam mo, kapag bobo ka, wala kang pinag-aralan, hindi ka pwedeng magsinungaling. Ang mga magagaling lang magsinungaling yung may mga tinapos. Pero kayong mga walang pinag-aralan, wag na kayo magsinungaling kasi mahuhuli kayo. Madali kayong mahuli kasi mga tanga nga kayo Impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo Nason na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan.
Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos. O di ba, pumunta ka sa Ilocos. Doon sa distrito ni Sandro. Apakaraming ghost project. Ba't hindi siya naiimbestigahan? Di ba? Bumabahana ng mga ebidensya. Yung 18 Marines. Eto, si Tenga. Si Boy Tenga. Ang payat na rin sa problema. Ito si Boy Maleta. Ang sabi niya, I will not go down alone. Kung ano man yung mga nangyari na sinasabi niyong irregularities, lahat yan aprobado ng Malacanang. Hindi kami pwedeng magdesisyon on our own kasi haharangin yan ng Malacanang. Kaya lang, the fact na hindi hinarang ng Malacanang yan, ibig sabihin, kasabwat namin yan. At yun ang sinasabi dito ni Martin Romualdez, if I will not go down alone. If you are using me as a fall guy, I will not go down alone. Yung sinasabi niya. So it's an admission na talagang may kasalanan nitong pamilya na to. At Martin Romualdez, kailangan ng may bayad sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang maliliko sa 2027-2028 national budget. Dapat pigilan. 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the con-act budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang admin. Dating kalaban, tinulungang manalo, at may galit sa mga Duterte. Lahat yan, puros mga Duterte. Sino ba yung mga dating kalaban ng Duterte? Korap, adik, mga manggagancho, kriminal, kidnapper, terorista. Yan ang mga, basta lahat ng masasamang loob. Yan yung mga dati ng kalaban. Nagsanib pwersa sa tinulungang manalo. Sino yung mga tinulungang manalo? Yan yung unity team. Yung boto ni Inday, naibahagi sa kanila dahil kinampanya sila ni Inday. Tapos, yung may mga galit, may mga galit sa mga Duterte. Sino? Yung pa rin. Komunista, NPA, negosyante. Kasi mga negosyante noon, ang dami, si Lucio Tan, di ba, nagbayad ng mga tax yan, Mighty. Yung mga Prieto, di ba, yung Maylong, nabawi natin, naibalik natin sa gobyerno, tagal na pinauupahan yan ng mga kawatan, di naman kanila, pinauupahan nila, imbis na sa gobyerno na pupunta yung kita ng mga government, government properties na yan. Yan yung mga businessman na nabisto na hindi na mga nagbabayad ng buwis. Yan yung mga kalaban ni Duterte. Administrasyon, lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media. Putang ina, satanas, Ayan, sarap ng tawa ni Gaga kasi nga, mga kargado. Kasi negosyante. Yang network neto, itong mukhang pusang babae na ito, mukhang pusa yung network niyan, business yan, negosyo. Nagtayo sila ng network para sa negosyo. Sinabi ko naman sa inyo, hindi sila katulad ng SMNI. Ng SMNI, serbisyo talaga. Advokasya. Etong mga to, pera-pera lang yan. Kaya kung sino magbigay ng pera sa huwag nila sabihin na hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Huwag kayong tumanggap ng mga endorsement. Huwag kayong tumanggap ng mga patalastas. Magbalita lang kayo. Huwag kayong mag-commercial break. Doon kami maniniwala kung wala kayong commercial na hindi kayo mukhang pera. Pero may mga commercial man kayo. So ibig sabihin mo kayong pera. Pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng ang saklap naman kasi ng Bulaga 11. Nabulaga kasi talaga yung 11. Bulaga, tsaneng, bulagaan. Nabaliw sila senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat minamalimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala ng makain,
nagpapakamatay ng mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Sa meeting, nandoon si Lito Banayo. Oy Lito, ingat ka. Baka ikaw na susunod na trabahuin ni Matibag. Oh, may bago silang attack dog ngayon. Si Matibag, walang hiya na yan. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali